Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo at ito yung party list na pinili niya. Pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code, pero hindi po nangangulugan na yun ang binoto nila. Pero Online, pag-implementa nila ng online voting, personally, ito lang personal opinion ko mga kababayan. Ang mukha nakikita ko dito na ito ay option of last resort mga kababayan. Kasi, alam nila kung anong posibleng mangyayari pagkatapos na banata nila itong mga Duterte, mga kababayan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tabunon PH channel mga kababayan. At ito, ngayon ay April 17, 2025 and Holy Thursday mga kababayan. Kumusta po kayo dyan lahat? Sa lahat ng mga nagbakasyon ngayon. Ito, pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Nako, Comelec, ang tingin ng Comelec sa ating mga Pilipino ay bobo nga ba? Tanong natin yan mga kababayan, hindi natin hinuhusgahan itong Comelec ha. Tinatanong lang natin, bakit? Nako, patungkol ito sa online voting issues mga kababayan. Sinabi ko na nga sa nakaraang video ko mga kababayan na posibleng pag-usapan natin ito. Naghahanap lang tayo ng verification doon sa mga nakikita nating issues na inilalabas sa social media mga kababayan. At eto na nga, nagsalita na nga ang Comelec at nako, itong mga palusot nila, hindi ko alam kung iwan ko lang. Ito, pakinggan muna natin. By the way, bago natin ito umpisahan mga kababayan, paki-like and share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. And again, stay tuned kayo dito hanggang sa huli mga kababayan kasi ito nga, pag-uusapan natin dito kung anong mga ginawa ng Comelec at mga palusot ng Comelec dito mga kababayan ha. Kasi parang nakaka-insulto ito mga kababayan ng ginawa ng Comelec dito sa atin. Okay, ito umpisahan na natin. Ang balita ito galing sa ANC. Ito pakinggan. The Commission on Elections denied rumors of an alleged glitch on the first day of overseas online voting. Comelec Chairman George Garcia sought to allay concerns raised by some overseas Filipino workers who share their experience on social media platforms. At least one voter from South Korea said while he was initially excited to cast his vote, this was replaced by confusion after casting his vote. Kahapon po at may option na nakalagay na pwede kong i-verify kung i-cast ba yung vote ko. Opo. And then suddenly nga po ay medyo parang naguluhan ako. Bakit iba yung lumabas? Ang daming code ko, kung ano ng mga letter or whatsoever. And may pangalan ng ibang kandidato. Which is hindi ko nga kilala yung kandidato na yon. June Valenton said he was expecting to see the names of the candidates he picked. Look. Nasa na yun? Tingnan nyo ito mga kababayan ha. Tingnan nyo yung Garcia, however, pagbumukha na ano. explains what the voters saw was a QR code, a security feature. Tingnan nyo yan ha. Ganyan. Ganyan yung itsura pagkatapos bumoto mga kababayan. Mayroong nakalagay na result of your vote, look up. Verify that your ballot has been correctly submitted. Hindi lang pinapakita. Pero meron sa social media yata na meron pinapakita dito. Pero ito, this is your ballot content and then ito rin yung mga sinasabi na parang mga codes. Ito may mga numbers, letters, and then mayroong iba-ibang pangalan ng mga taong hindi binoto ng kababayan natin. Kaya nga nagtataka sila bakit ganyan. Pero sige, ito patuloy muna natin. That is part of the internet voting process. The poll chief says this is to avoid being used as proof for vote buying. Garcia also reminded voters that taking pictures of the official ballots and its receipts is prohibited. This also covers online voting. yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo at ito yung party list na pinili niya. Pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon.
bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code, pero hindi po nangangulugan na yun ang binoto nila. Pero nando sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. So yun po ay paraan to protect security po yun. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Garcia assured the public the election system for the 2025 midterm polls is secure and went through rigorous source code review attended by poll watchdogs and other election stakeholders. Based on COMELEC records, there are about 1.2 million registered overseas Filipinos for this upcoming midterm elections. According to Garcia, this figure is a little lower compared to the 2022 data of about 1.69 million registered Filipino voters abroad. Online voting will remain open until May 12. Meantime, a show cause order has Okay mga kababayan, salamat natin dyan. Iba na yung pinag-usapan nila dyan mga kababayan. Ito, balikan lang muna natin mga kababayan yung hitsura ha. Ayan, pinapakita ko sa inyo ulit yung hitsura. Result of your ballot lookup. Okay, ito pag-usapan natin ng mabilisan mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, maiksi lang ito. Okay, kaya nga napatanong tayo mga kababayan, ano ba tingin ng COMELEC sa ating mga Pilipino? Bobo? Mga bobo, ganito na ba tayo mga kabobo mga kababayan? O ganito ba kabobo o kababa ang tingin ng COMELEC sa atin ngayon? Bakit? Ito, pag-usapan. Anong palusot nila? Tingnan na, narinig nyo naman dyan sa binabalita mga kababayan. Na ang palusot nila na pinapakita daw yung mga bago mo i-cast, pakita yung binoto mo, yung party list. And then patapos na i-cast mo, mawawala na daw yun, QR code. And then, ito na nga yung lalabas na verify your ballot. At ito, then pagkatapos niyan, hindi mo raw makikita yung mga taong ibinoto mo. Kasi nga baka daw gagamitin sa vote buying, 'di ba? Ito pag-usapan natin. 'Di ba? Parang valid naman yung palusot mga kababayan, parang lang ha. Kasi ewan ko lang kung merong mga nanonood sa atin dito na mga programmer, mga software developers, mga application developers. Ewan ko lang kung a-agree sila dito sa mga palusot ng COMELEC mga kababayan ha. Naunang-una, okay? Result of your ballot lookup yung inilagay. Result of your vote lookup. And then, hindi pinakita dyan. Sige, okay lang. Pangalawa, nasa baba nakalagay, this is your ballot content. Diba? So, ini-expect ng mga taong bayan, mga kababayan nating mga OFW, na i-expect nila na ang lalabas dyan ay yung mga pangalan ng mga binoto nila. Bakit ang lumabas iba? Di ba? Kung kayo, isa kayong programmer, isa kayong software developer, application developer, ang palusot ng COMELEC dito, kasi nga raw, bawal ipakita, baka baka gamitin pang vote buying. Kayo, again, lagay niyo sarili niyo bilang isang software developer, programmer, application developer. Ilalagay niyo ba yung this is your ballot content dyan na kung saan iba't ibang pangalan yung lalabas? O kung talagang ballot yan, kasi ang ballot, ibig sabihin, ay ang pagkaintindi natin sa ballot mga kababayan, yan yung list or yung papel na nandoon yung pwedeng butuhan natin. So dapat sana, this is your ballot content, the list mga kababayan, nandyan yung lahat ng pangalan ng mga kandidato. Anyet, ilan lang na pangalan ang lumabas. Yung mga pangalan pa na hindi binoto. At ito, based dito sa example, bakit ang nangunguna dito yung number 60 pa? Paano maniniwala yung mga Pilipino na itong
nakalagay na this is your ballot content, ay listahan lang ng mga kandidato. O, di ba? Kasi in the first place, iisipin talaga ng mga tao, ito yung, ang lalabas dito ay yung mga pangalan ng mga taong binoto ko. Kasi yan yung nakalagay. This is your ballot content. Hindi naman nakalagay, this is the ballot content. So, your nga eh. Diba? So kung ikaw, programmer, developer ka, kung yung intention mo ay hindi ipakita yung mga pangalan na binoto ng isang tao, do you think ilalagay mo yung this is your ballot content na yan? Kasi nga raw, to avoid proof of vote buying. So bakit yan yung ilalagay mo kung ikaw yung developer? Bakit hindi mo lagyan dyan ng thank you for voting? Diba? Or your vote has been casted. Thank you for voting. Tapos wala nang mga pangalan. Bakit ganyan? Bakit mayroong mga pangalan? Again, kung talagang balot lang talaga yan, di dapat nagsimula number 1 hanggang sa iilang mga kandidato. Kasali na dyan yung mga binoto mo. Diba? O, sabihin nila, bawal mag-picture. O, ito na, picture na nga. Binidyo pa kasi, nag-create yan ng confusion ng mga tao. Ewan ko lang kung confusion talaga ang, kung confusion lang ba talaga ang ginawa niyan. Hindi lang natin alam kung ano talagang nangyayari dyan sa loob na yan. O. Magdasal lang sana tayo mga kababayan na talaga sana totoo itong sinasabi ni COMELEC chairman dito na kasi sa tingin ko sa kanyang pagmumukha mga kababayan ako habang nag-i-explain siya medyo hirap ng paniwalaan nito mga kababayan. Ito, isang issue pa dito. Bakit hindi nagbigay? Hindi ko lang alam kung nagbigay o hindi nagbigay ng orientation itong COMELEC sa mga OFW natin na bago pa sila bumoto, sinabihan sila sana dapat na pagkatapos yung bumoto, lalabas yung QR code and then may lalabas dyan na this is your ballot content at merong ibang pangalan lalabas. Bakit hindi sila sinabihan yan? Bakit ngayon lang sila pinaalam na sa taong bayan na ganyan ang mangyayari? O di tingnan mo kung anong resulta sa mga voter turnouts. Ano ba to? English na naman kasi. Hirap naman kasi yung English eh. Oh. Konti lang ang voter turnouts mga kababayan kasi again, nag-create kayo ng confusion. At ito, pinapalusot nyo na ganyan. So, akala nyo, sa tingin nyo mga bobo yung mga Pilipino? Mas masasabi ko pa kapag itong sinong developer nito, ewan ko lang kung sino, at ito yung nilagay niya at hindi tumugma dyan sa explanation mo, bobo yung developer. Kasi mas madali naman sana inilagay yung your vote has been casted, thank you for voting, compared dyan sa this is your ballot content tapos nandyan yung mga iba't ibang pangalan. Di ba? Mag-comment kayo dyan mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Tingnan nyo yung sample na nasa video dyan na pinakita ko. Okay? Yan nga, kung given yan, bakit hindi nagbigay ng orientation? Bakit hindi sinabihan bago pa nag-umpisa yung botohan? Para at least may choice yung mga tao na, nako, delikado pala ito. Kasi marami sa ating kababayan na OFW nandyan sa ibang bansa, karamihan dyan mga programmer. At I think alam nila, common sense na magsasabi sa atin mga kababayan, na
sa isang application, kung anong inilagay mo dyan, anong title dyan, yan dapat ang i-expect ng mga tao. O halimbawa, this is your ballot content. Your ballot content. O, di ba? Klaro yan. So dapat expect mo na yan yung binoto mo. Niyat ang palusot dito na hindi talaga lalabas yung mga pangalang binoto. So ngayon, paano i-confirm yan? Sasabihin nyo, matitignan pa yan pagkatapos na ng eleksyon. Ewan comment kayo dyan mga kababayan. Grabe naman ito na... Ewan ko lang mga kababayan, hindi ko sinasabing merong dayaan dito pero nako. Delikado kasi ito eh. Oh, online nga eh, in the first place. Pag online, delikado yan kasi ang daming pwedeng makapasok dyan na hindi natin malalaman. Sa mga credit card nga natin na sobrang secured na yan. Ilang numbers pa yung mga credit card natin. May mga 3 numero pa yan na parang secret code. Yet, nakukuha pa ng ibang tao. Eto pa kaya? Tapos sasabihan lang tayo na, secured yan, secured yan. Oh. Naku, delikado ito mga kababayan. Oh, eto. Eto isa nakikita ko dito mga kababayan ha. Kasi, itong online voting, kinontra na ito ng PDP laban sa Supreme Court. Bakit mga kababayan? Ito, tingnan natin. Meron tayo dito. Ayan. Ewan ko lang kung nakikita nyo. Kailan ito ini-implement itong online voting mga kababayan? Ito galing ito sa COMELEC ha. Lawfil.net. Okay? So, under COMELEC. Patungkol ito sa online voting. Dyan si George Garcia. Yan. General instructions for the Special Board of Election Inspectors and Special Ballot Reception and Custody Group in the conduct of online voting and counting of votes in connection with Overseas Voting Act of 2013 for purposes of the 12 May 2025 national and local elections. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Promulgated September 13, 2024. September 13, 2024, I think September 30 din ito na approve mga kababayan. Hindi lang ako sigurado sa date ha, pero within September ito. Anong nakikita natin dito mga kababayan? Ano nakikita natin dito? Balikan nyo, simula July 2024 hanggang ngayon, anong mga nangyayari sa politika? Mag-comment kayo dyan kung natatandaan ninyo. Comment kayo dyan. Bago ko sabihin. Balikan ninyo, July 2024. Nung nangyari ng mga buwan na yan, lalo na August, September, October, alam niyo naman kung anong mga nangyayari dyan. Binanatan si Vice President Sara Duterte sa kanyang budget during sa budget hearing. Di ba? Alam natin yan. Ano pa? Nag-conduct ng ang Congress ng hearing on Committee on Good Government patungkol sa kanyang confidential funds. Nag-conduct ang Congress ng Quad Committee hearing laban sa tinatawag nila na War on Drug Victims. Yan yung mga nangyayari sa mga buwan yan. Hanggang sa December, nag-submit na ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Okay? Ako honestly mga kababayan, pinagdadasal ko lang na talaga ito ay coincidence lang. Pinagdadasal ko lang na talaga ito ay coincidence lang na sa mga panahon na ito na kung saan binabanatan yung mga Duterte at alam nila ang posibleng mangyayari dyan at posibleng resulta dyan,
Ito, naglabas sila ng pag-implementa ng online voting. Ano sa tingin nyo dito, mga kababayan? Anong mga nakikita nyo dito? Ako, kinakabahan ako dito, mga kababayan. Oh, kinakabahan ako dito. Kasi mukhang itong online pag-implementa nila ng online voting, personally, ito lang personal opinion ko, mga kababayan. Ang mukha nakikita ko dito na ito ay option of last resort, mga kababayan. Kasi, alam nila kung anong posibleng mangyayari pagkatapos na banata nila itong mga Duterte, mga kababayan. Kaya, gumawa na sila ng option of last resort, itong online voting. Yan lang yung nakikita ko. Kaya nga pinagdasal ko lang, mga kababayan, na kung sana ano lang ito, coincidence lang ito, mga kababayan, ha? Pinagdasal ko lang. Comment kayo dyan kung ano sa tingin niyo dito. At ito na nga, ngayon, umaas ang trust rating Vice President Sara Duterte bago pa man nag-eleksyon. At ito, nag-umpisa na ng eleksyon sa mga OFW natin. Unang-unang araw pa lang, mga kababayan, lumabas na yung mga kabulastugan. Ako, ayaw ko man sabihin, ayaw ko man ipakita to sa inyo, mga kababayan. Pero, hindi ko ito kayang itago, mga kababayan. Kasi, gusto ko marinig itong mga opinion nyo patungkol dito sa ginagawa ng COMELEC or sa Marcos administration, mga kababayan. Kahit sabihin natin, independent body yan, COMELEC. Ako! Nasa papel lang yan, sinasabi nilang independent body ang COMELEC. Yung COA nga, kung totoo yung mga pinapalabas nilang mga pangalan ng mga recipient ng confidential funds, tanong natin, yung COA nga, nakuha ng Congress yung mga pangalan na yan na kahit confidential. COA na yan, independent body din yan. Ito pa kayang COMELEC. Comment kayo dito, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo dyan. Ha? Ito, ako kinakabahan ako dito, mga kababayan. Medyo, ewan ko lang. Well, anyway. Kaya nga, share ko to sa inyo para at least para magkapalitan tayo ng mga opinion dito. Comment kayo dyan, ha? Para makita natin dito, mga kababayan. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Then again, paki-share and like na ang mga videos po natin para makita din po ng iba, lalo na ito. Ito, kasi dito na lang po tayo pwedeng, sa election na lang po tayo pwedeng makapag labas ng ating saloobin, mga kababayan. Kasi hindi na tayo, hindi natin gusto manggulo. Sa election tayo babawi. Yet, parang maisahan pa tayo dito, mga kababayan. Okay? So, again, paki-like and share ng videos natin para makita din ng iba. Then, paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? So, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.